Okay, sa puntong ito mga kabombo, kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong bisita ngayong umaga para pag-usapan po itong tungkol sa kanilang panawagan sa darating po na Lunes o July 27 na kung saan ito po yung magiging sona ng ating presidente na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano kaya ang kanilang mga panawagan? And syempre, maidagdag natin sa ating topic yung tungkol naman sa usapin pa rin itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano kaya ang kanilang masasabi or side dito sa nagpapatuloy na trial o paglilitis? Alamin natin yan sa pamamagitan po ng ating guest ngayong umaga. So ito ay welcome na natin. Ito na po si Representative Sara Ilago ng Gabriela Women's Party. Magandang umaga po, Representative or Congresswoman Sara. Welcome po sa aming program. Si Bombo Kierliado po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo kong sa atin pong mga viewers and listeners. Good morning, Bombo Kier, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Bombo Radio Naga. Salamat kong sa pagpaunlak sa interview. Ano po? And ito, umpisa natin kung ang ating tanungan. Dito muna tayo sa SONA o sa darating po na SONA ng ating presidente sa Lunes o sa July 27. Ano po ang mga pangunahing usapin o krisis sa bansa, lalo na po sa sektor ng kababaihan, kabataan at manggagawa, yung pinaka-inaasahan po ninyong mabibigyan ng diin sa ikalimang SONA ni President Marcos Jr.? Sa darating na State of the Nation address, maniningil ang kababaihan sa dalawang pangunahing bagay. Unang-una, yung pagsingil natin sa administrasyon. Pagdating sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, VAT tanggalin, at dapat panagutin din ang mga korap. Kasi habang hirap na hirap ang taong bayan sa nagtataasan na presyo ng bilihin, yung mga buwis pala na pinaghihirapan din ng mga manggagawa ay nawawalgas lamang sa korupsyon. Kaya ang panawagan ng kababaihan, VAT tanggalin, korap panagutin. Malaki din na issue na kung bakit mas naghihirap yung mga kababaihan ay yung kawalan ng trabaho at kabuhayan at mababang sahod. Kaya, kadugtong ng ating panawagan na tanggalin na ang VAT at panagutin ang mga korap, dapat dagdagan na ang sahod tungo sa nakabubuhay na antas at lumikha ng mas maraming oportunidad, lalong-lalo na para sa mga kababaihan na makapagtrabaho o makapaghanap buhay. Okay po. And sakali kong na taliwas sa inaasahan nating mangyari, puro tagumpay lang ang banggitin ng administrasyon natin sa kanilang SONA, ano ang tunay na People's SONA o tunay na kalagayan ng mamamayan na ipapanawagan po ng Gabriela at Makabayan Black sa labas po ng Kongreso, Kong? Maniningil din ang kababaihan sa usapin ng pagkakaroon na ng isang taon mula nung sinabi mismo ng Pangulo na mahiya naman kayo sa mga korap. At hanggang ngayon ay hindi pa lahat naiimbestigahan, lalong-lalo na yung mga nasa pinakamataas na posisyon. Mula sa dating DBM Secretary, dating DPWH Secretary, dating Executive Secretary mismo, at yung Pangulo mismo. No? At nais kasi natin wala dapat exempted sa investigation. Dapat matiyak natin na ang paniningil natin sa usapin ng korupsyon, lalong-lalo na dito sa flood control, na sa kasaysayan, isa sa pinaka malaki ang sangkot na mga nawaldas o mga sinasabing ninakaw. Ayan. Kaya hindi dapat hayaan ng sambayan ng Pilipino na walang nananagot ng mga big fish at matiyak natin na hindi lang kumbaga may mananagot, may makukulong, pero mabawi din natin yung mga ninakaw na yaman. Dahil yan sana yung mga pampublikong pondo na pwedeng gamitin sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Sa serbisyo, sa edukasyon, sa kalusugan, sa pabahay, sa agrikultura. Yan sana yung nakikinabang dun sa dagdag na pampublikong pondo. Hindi yung mga kurakot. Dito kung maisingit ko lang na katanungan. Kasi alam naman natin sa dami ng mga issue ngayon sa Pilipinas, may mga pagkakataon o hindi lang pagkakataon, talagang
sa madalas na pagkakataon, sumisigaw po ang taong bayan, kung hindi ng hustisya, ng panawagan or pagkalampag sa atin pong presidente na umaksyon sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero unfortunately, si President Marcos Jr. Parang kibit-balikat lang. Hindi niya po pinapansin itong mga sigaw ng taong bayan or pagkalampag ng taong bayan sa kanyang pamumuno. Para sa inyo, Kong, makatwiran lang ba ang ganitong attitude ng ating presidente? Nakibit-balikat sa pagkalampag sa kanya ng taong bayan o hindi? Kong? Hindi natin maitatanggi na marami talagang dismayado kasi mahirap ang buhay. Di ba yun yung nagiging pamantayan kung kontento ba ang mamamayan kung maayos ba yung buhay nila. Ngayon, kung napakataas ng presyo ng bilihin, kung ah, napakalayo yung pangarap na masustansyang pagkain sa bawat mesa, kung mahal pa rin ang bigas, kung napakamahal ng kuryente. Di ba yun yung mga issues na talagang madidismaya yung tao kapag hindi mo natugunan. Kaya nga, ang isa sa pinakamabilis na hakbang para mapababa yung presyo ng pagkain at utilities yung pagtatanggal ng 12% VAT. Dapat maningil tayo, dapat aksyonan na yan. At dapat magkaroon ng decisive na step para pababain talaga yung presyo ng mga bilihin. Pangalawa, sa tingin ko ngayon na talaga yung panahon para magkaroon na ng pagbabago sa kung paano ba natin tinatrato yung mga mahalagang utilities. Halimbawa, itong sa kuryente, napakalaking usapin ngayon na pagkamahal-mahal tapos hindi sustainable yung supply. 25 years na mula nung maipasa natin yung EPIRA Law o yung Electric Power Industry Reform Act. Itong EPIRA, mukhang hindi naman talaga gumagana para gawing sustainable yung supply at para tiyakin na mura ang kuryente sa ating bayan. Kaya dapat lang ma-review, marepaso ang EPIRA, dapat nga maibasura na yan at palitan natin ng istrikto na regulasyon at pagpapalakas ng sektor ng kuryente, ng electric power industry na para sa mamamayan at hindi para sa mga dambuhalang korporasyon. Ayan ho ang isa. Tapos pangalawa, nasiwalat din sa atin yung kawalan ng kontrol ng pamahalaan sa presyo ng langis. Naalala niyo ho yung pagkataas na presyo ng langis nitong Abril at ngayon 'di ba nagtaas na naman yung presyo ng produktong petrolyo. Ang batas mo kasi natin sa presyo niyan ay deregulated. Kaya dapat ibasura na rin yung oil deregulation law at palitan natin ng mga batas na maghihigpit sa kontrol sa presyo ng langis at isa nga sa panukala namin bukod sa pagbabasura ng oil deregulation law ay maisama sa Price Act yung diesel at gasoline kasi yun yung mga pangunahing produktong petrolyo na ginagamit ng mga kababayan natin. At pangalawa, panahon na atang sana maisa publiko, ma-nationalize po natin yung industriya ng langis, mas mapalawak pa yung mga initiatives para suportahan din yung mga renewable energy. Pero sa renewable energy, critical din po tayo dyan. Kasi ang pinakahuling mga proyekto na nailalapit po sa atin, renewable energy nga, pero may kinalaman naman halimbawa sa pagpapalayas ng mga magsasaka o ng mga katutubo. Di ba ho, dapat matiyak natin na habang tinitiyak natin na makakalikasan ang source ng energy sa ating bansa, ang source ng langis, dapat tinitiyak din natin yung kabuhayan ng mga magsasaka at yung right to self-determination ng ating mga indigenous people, ng ating mga katutubong Pilipino. Okay po, yun. Very well said, Kong. Sa usapin naman tayo, Kong, ng gender equality at proteksyon sa mga kababaihan and kabataan. Ano po yung mga pangunahing pagkukulang ng administrasyon sa nakalipas na taon na kailangan pong agad talagang matugunan or maaksyonan? Kong? Isa sa pinakamalaking gap
sa legislation natin ngayon sa paglaban sa violence against women or VAW ay yung kawalan natin ng mga batas na magtitiyak na yung technology-facilitated violence against women at yung technology-facilitated gender-based violence ay may malinaw na kahulugan at mga parusa. Kaya nagagalak din ako maibalita sa ating mga kababayan na sa pamumuno din ho ng Gabriela bilang principal author at principal sponsor, na ipasa na natin sa House of Representatives ang expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill na nagde-define sa technology-facilitated VAW, nagtatakda ng mas mabibigat na mga penalties at nagpapalawig din ng paid leave ng VAWC victim survivors mula 10 days to 20 days. Nakapasa na yan sa House of Representatives at nasa Senado na ngayon ang bola. Kaya nananawagan kami sa Pangulo, dapat i-certify na nga yan na urgent kasi long overdue na yung pagtitiyak na may parusa, halimbawa yung paggamit ng AI, deepfakes, teknolohiya, smart devices, ng teknolohiya sa karahasan sa mga kababaihan. Yan ho ang isa sa ating mga priority. Pangalawa, sa totoo lang ho, marami na naman ho tayong napagtagumpayan ng mga batas para sa interes ng kababaihan. Dahil ang women's movement ho sa Pilipinas talagang napaka-aktibo, marami, talagang active sila sa pagsusulong ng kanilang mga karapatan, ng kapakanan ng mga kababaihan. Pero marami sa mga batas na ito ay hindi naman napupunduhan. And kaya parang wala din. Kasi hindi naman ho na raramdaman ng mga kababaihan natin sa kanilang mga komunidad. And kaya nga ang mga babae din ang isa sa nangunguna sa paglaban sa korupsyon. Kasi imbis na nakokorrupt yung public funds, di dapat pinupondohan na yung mga batas na walang pondo. Tulad ng Magna Carta of Women, o kaya naman yung pondo para sa mga solo parents, yung pondo para sa mga daycare workers, at marami pang iba na mga kailangan ng hindi lang naman kababaihan ang makikinabang dito, pero yung ating mga pamilya at buong komunidad. Kaya dapat lang na mapondohan yan. And dito, Kong, kasabay ng nalalapit na SONA ng atin pong Pangulo, umiinit din itong usapin sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang tanong ko dito, Congresswoman Sara, paano po ba nakakaapekto ang pampolitikang sigalot na ito sa pagpasa ng mga mahahalagang batas para po sa mamamayan, Kong? Hindi naman po makakaapekto yung pagpapatuloy ng pag-andar ng impeachment at trial doon sa mga nararapat na dinggin din, no, na mga panukalang batas na kailangan ng taong bayan. Kaya ang panawagan naman ho natin sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy yung pagsubaybay natin dito sa impeachment, sa bantay impeachment, dapat talagang maging patas yung trial at managot ho ang dapat managot pagdating sa paggamit ng public funds at pampublikong kapangyarihan, lalo-lalo na ng ating mga matataas na officials. Pagdating naman ho sa pagbulong ng ibang mga panukalang batas, nakita naman ho natin na ang pinakahuling update sa impeachment trial ay mula hapon gagawin ng umaga yung impeachment trial. Pagkatapos po ng SONA, I think by August, magiging morning na yan, para naman ho hindi matamaan yung mga sesyon ng plenaryo ng House of Representatives, gayon din ho ng Senate. Ang House kasama dito kasi di ba ho ang ating prosecution team ay nagmula sa House of Representatives. Kaya po, magiging morning yung impeachment trial. Again, wag po sana natin bitawan yung pagbabantay dito sa impeachment trial at manawagan tayo ng pananagutan. Very well said, Kong. Ano po? So dito, Kong, ano ang malinaw naman na posisyon ng Gabriela hinggil naman po sa usapin ng pananagutan at transparency sa paggamit po ng pondo ng bayan ng matataas po na opisyal ng gobyerno, Kong? Yes, dapat wala naman tayong pinipili at malakas pa rin yung panawagan ng taong bayan simula itong nakaraang taon magpasa hanggang ngayon. Lahat ng sangkot dapat managot.
mula sa tuktok. Dapat patas ang investigasyon at dapat matiyak natin na yung mga tunay na big fish, sila po talaga yung hahabulin natin. Kasi nga, nakita natin talaga yung kailangan, hindi lang repasuhin pero baguhin talaga sa sistema ng pananagutan, ng katarungan dito sa ating bansa. Bakit yung mga maliliit, no, nasangkot sa mga pagnanakaw, halimbawa ng sardinas o ng corned beef na kukulong agad, no? Hindi naman natin sinasabi na okay lang yon, pero ang sinasabi natin talagang nananatiling hindi pantay yung sistema ng hustisya dito sa ating bansa. No, kaya ngayon may pagkakataon tayo na ipakita yung kapangyarihan ng taong bayan na magpanagot ng isang mataas na opisyal. Ayan, kaya again, no, hindi lang tayo nakasalalay sa action mismo ng impeachment court. Dapat tuloy-tuloy yung panawagan ng taong bayan para sa accountability. Okay po. And dito, Kong, sa usapin naman tayo ng mga teritoryo po natin. Well, ito nga, maraming mga nangyayari in terms of teritoryo natin. Itong nakaraan lang, yung about sa Batanes, inaangkin ng China, ganon. Sa harap, Kong, ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ano po ang mensaheng gusto nyong iparating o gustong iparating ng inyo pong grupo kay President Marcos Jr. hinggil naman sa kanyang foreign policy at pambansang soberanya? Kong. Una-una nananawagan tayo ng de-escalation no, military tension sa West Philippine Sea. No, habang buong-buo no, na naninindigan ng ating pagkapanalo doon sa PCA no, pagdating sa sa Pilipinas ang West Philippine Sea. At pangalawa, kinakailangan na hindi rin naman gamitin yan na dahilan no, para mag-justify ng mas malaki na foreign military intervention sa ating bansa. No? Dapat hindi tayo mamili sa kung sino mang malalaking dambuhalang bansa at ekonomiya. Ang dapat nating piliin, Pilipinas. Diba? Hindi tayo maka China o maka US. Dapat tayo ay maka Pilipinas. Diba? Para sa interes ng mamamayang Pilipino, para sa pagtindig ng ating pambansang soberanya, para sa pagtindig ng mga Pilipino, para sa ating karapatan na magtakda no, ng isang independent foreign policy. Yan siguro ang isa pa sa mga pinakasisingilin ng taong bayan ngayon. No, paano ba natin pinagtitibay ang ating independent foreign policy para sa pakinabang ng mamamayang Pilipino at hindi para sa pakinabang ng sinumang dayuhan. Kaugnay niyan, pinapaimbestigahan din ng Makabayan Bloc sa Kongreso yung commitment ng Pilipinas sa Pax Silica. Kasi para saan ba natin gagamitin yung mga resources na tubig, lupa, ating labor, ang ating yaman sa critical minerals. Dapat gagamitin yan para sa pangangailangan ng mga Pilipino at hindi sa pangangailangan para sa supply ng ibang bansa. Lalo-lalo na ang pinakagusto nga natin imbestigahan dahil ang wording dun sa mga initial na nakuha natin na commitment ng Pilipinas sa Pax Silica, dun sa yung forward positioning. Yung term na yun ginagamit sa military. So, ibig sabihin ba yan yung production nun? Hindi lang may kinalaman sa AI Data Hub, pero may kinalaman din sa mga equipment supplies na may kinalaman sa digma. No? So, dapat hindi ganun, no? Ayaw natin ng may kinalaman tayo sa panggigera ng US sa Iran o sa Palestine man yan, kahit saan sa mundo. Diba? Tayo ay dapat para sa kapayapaan. Very well said, Representative Sara. And balik ako dito kung sa usapin ng impeachment trial. Tulad ng dati, wala pa rin po, hindi pa rin po nagpapakita o hindi pa rin po uma-attend, dumadalo dito si VP Sara sa sa impeachment trial. Kasi ang ine-expect kung ng iba or ang gusto ng iba umattend na si VP Sara sa impeachment pero wala pa rin. Pang ilang araw na ba ngayon? Siguro pang siyam na noong kahapon na araw, pangatlong linggo na pero wala pa rin. Ang balita ko nga po kung parang pupunta na magbabiyahe po papunta ng ibang bansa. Kung kayo ang
tatanungin kung ayos lang po ba para sa inyo na hindi dumalo si VP Sara sa trial or sa pagdinig? O okay lang po ito or hindi po ito maganda para sa taong bayan? Kung Para sa Gabriela Women's Party, hindi katanggap-tanggap yung hindi pagdalo sa impeachment trial ng respondent. Ah, Ngayon, 'di ba? Tulad nung nangyari sa hearings ng Committee on Justice, 'di ba? Laging may nakareserba na upuan, laging tinatawag yung respondent yung sa case, pero hindi po dumadalo, hindi nagpapakita. Nagpakita no sa Senado, pero para sa isang saglit na pahayag, 'di ba? Na ang sabi ng taong bayan, bakit hindi na rin dumalo dun sa mismong impeachment trial niya? Nagpakita na naman sa Senado. So may mga ganun na mga usapin. Pero more than anything, it all boils down to transparency and accountability. And presence, attendance, and yung pagsagot sa allegations na nagmumula sa kanya mismo. Yun yung matagal nang hinahanap at pinapanawagan at sinisingil ng taong bayan. okay. Pero para sa inyo kung sa nagpapatuloy pa rin na impeachment trial, meron ba kayo kung nakikitang mga irregularidad sa nagpapatuloy na pagdinig? Ano sa mga senator judges, sa mga counsel, prosecution and defense, 'di ba? Sa presiding officer, sa mga nangyayari. May mga nakikita ba kayong mga irregularity kung sa nagpapatuloy na impeachment trial? Kung meron man. Sa akin naman, from the very beginning, we were raising as a concern on the airtime for mga technicalities, etc. Kasi alam mo yun, kailangan talaga mas naipapaliwanag yan sa taong bayan. 'Di ba? Yung mga usaping legal, pagdating sa proceedings, mga usapin ng teknikalidad sa pag-present ng evidence. Syempre kailangan yan. No? At napakaraming oras talaga ang ginugugol para dyan. Pero sa direksyon nga ngayon ng impeachment trial, ang pinakamalaking na itutulong dito, yung CSOs mismo, yung mga civil society organizations, kasi sila ho yung nagtitiyak na yung ating efforts para bantayan ng impeachment ay na hindi naman na ilalapit pero sila mismo yung nagpupursige para maintindihan, maunawaan kung ano ba yung nangyayari ngayon sa impeachment trial. Kasi 'di ba, napakahalaga sa ating paninindigan para sa accountability yung pag-unawa no dun sa mismong issue at kung paano pa natin na magiging hakbang ito tungo sa pagpapanagot pa ng iba. Very well said, Kong. At bago tayo magtapos, Kong, sa ating interview ngayon, ito na lang, panghuling katanungan. Kung bibigyan po kayo, Representative Sara, ng pagkakataon na direktang maglahad ng panawagan sa atin pong presidente, kay President Marcos Jr., bago siya magsalita sa SONA, ano po ang pinaka-critical na hamon na ibibigay po ninyo sa kanya para sa natitirang taon ng kanyang termino? Kong. Yes, maraming salamat, Bombok here. Ano ba ang ating critical na hamon? Sa totoo lang, hindi ito bago at matagal ng hamon ng mga kababaihan at pangsambayan ng Pilipino. Tanggalin na ang VAT, panagutin ang mga korap, dagdagan ang sahod tungo sa nakabubuhay na antas, at lumikha ng mas maraming pagkakataon para sa hanap buhay dito mismo sa Pilipinas para sa isang bansa na tunay na malaya, masagana at may katarungan para sa lahat. Yan ang ating hamon at hindi ho tayo mag-aatubili na kumilos sa loob at labas ng Kongreso sa People's State of the Nation Address. Magmamarcha ang mga kababaihan para sa mas mababang presyo ng pagkain, ng utilidad, para sa pagpapanagot ng mga korap, para sa soberanya ng ating bansa. Ang mga kababaihan ay pagpapatuloy sa paninindigan para hindi lang sa kinabukasan pero sa pinakamainam na kasalukuyan para sa ating mga kababayan. Isa pa sa critical natin na hamon sa Pangulo
yung pagtitiyak, no, ulit. Isa pa sa hamon natin sa Pangulo, yung pagsuporta sa lokal na agrikultura. Kasi nakakabahala yung mga pinakahuling efforts para tanggalin yung mga prinsipyo ng self-sufficiency pagdating sa local agricultural production. Naninindigan ho tayo, lalong-lalo na sa usapin ng bigas. Sa usapin ho ng local agriculture, dapat self-sufficient ang Pilipinas. At wag natin hayaan na ang sektor ng agrikultura, ang ating mga magsasaka at mangingisda, ang nananatiling pinakamahihirap dito sa ating bansa. Dapat mas proactive tayo sa pagbibigay ng suporta sa kanila. Nananawagan kami na magkaroon ng agricultural production subsidy, 50,000 para sa mga magsasaka, 30,000 para sa mga mangingisda, kompensasyon sa mga nasalanta ng calamity compensation para sa sektor ng agrikultura, at matiyak ho natin na may established na floor price ang palay, at gumulong na yung mga panukala sa rice industry development dito sa ating bansa. Yun lamang, Bombok Pierre, maraming salamat.